Hello po ulit. Ituturo ko naman po sa inyo kung paano po natin tatanggalin yung mga spoilage or yung mga return na mga stocks pagdating dun sa ingredients, yung mga expired na if ever. Tapos, ipapakita ko na rin sa inyo dito sa video na to kung paano po makita yung mga reports. Ayan siya. Babalik ulit tayo dito sa POS natin. And then, pupunta lang tayo ng navigation menu ulit or dito sa may 3 lines. Tapos, meron tayong inventory po. Dito po sa ingredients po natin, pupunta lang ulit tayo. And then, meron tayong 40 pieces na unlike dun sa last video natin, di ba, gumawa po tayo ng Coke Medium and then gumawa rin tayo ng Coke Large. Magre-return tayo ngayon. Magre-remove tayo ng stocks dito sa mga ingredients na to. Meron tayong tinatawag po na return. Ang icon niya is trash can, tas merong line. Tapos, i-click lang natin siya. And then, ilalagay lang po natin dito kung ilan po yung quantity na tatanggalin po natin doon sa ingredients na yun. Confirm raise lang natin. And then, dito. Ilalagay lang ulit natin kung halimbawa, ilan yung tatanggalin. Tapos, i-confirm raise mo lang siya. From 40, naging 35 na lang siya. Tapos, meron din tayong records po dito. Meron tayo pong tinatawag na logs. And then, ang gagawin natin, pupunta lang tayo ng inventory movement. Nandito po siya. May date range yan. Pwede natin i-search yung date kung ano yung gusto natin makita doon sa reports po natin. And then, i-export lang natin siya to PDF. Dito, paano natin siya i-extract yung report? Meron tayong tinatawag na, ayan, Microsoft Print to PDF. And then, i-okay lang natin siya. And then, next step naman natin, ilalagay naman natin dito, or maglalagay lang tayo ng file name niya, tapos naka-PDF po siya. And then, isa-save lang natin. Kung gusto natin siya makita, i-minimize lang natin. And then, meron po tayong inventory logs po dito. Dito natin siya makikita. Pwede natin siyang i-send through email or kaya pwede naman natin siyang i-print kung meron tayong mga printers. Yun lang naman regarding sa pagkuha ng inventory natin. At the same time din, kung paano natin i-return yung mga stocks natin kung halimbawa expired na siya. Ayun lang naman. Thank you po. Meron pa tayong mga ibang next video. Ituturo na naman natin kung paano tayo gumamit ng mga ibang functions po dito.